mga miyembro ng House, katulad ni Joel Chuay, napakaingay. Sinasabi nga ni Senate President Escudero, galangin nyo yung desisyon sapagkat yan ay nasa poder ng impeachment court. Nagulat nga po ako na, alam nyo, 18 ang na-realize na tama itong i-remand. Oh, kaya nga eh. Tama po yung pag-remand, mga kasama. Huwag kayong mema na hindi nyo naintindihan. Sa bagay, okay lang naman. Okay lang naman mag-mema ka kasi lahat naman malayang magmukhang gago sa ilalim ng isang republikang demokratiko. Sabi sabihin, di ba lang ang hindi nakakaalam? Hindi ko alam. Anyway, kaya nagtataka ako dito sa iba, katulad ng binalita kanina nung naghihintay tayo, di ba? Yung si Jan Arcilla, galit na galit daw doon sa pagbabalik sa House noong impeachment. Alam nyo, anong pakialam natin sa galit ni Jan Arcilla? At may kinukut pa siya na kung ano-ano nakaka-PI daw. Ang nakaka-PI, Mr. Arcilla, nagmamarunong ka, di ka naman abogado, di mo naman alam ang powers ng impeachment court. Basahin mo muna ang saligang batas. Yun lang. Ang nakaka-PI, yung mga nagmamarunong, di naman abogado yun nga mga dating justice ng Korte Suprema, si Carpio. Yung ibang gumawa ng konstitusyon, sinasabi, within the powers ng impeachment court, ang ginawa ng Senado na ibalik sa House. Eto lang kasing mga miyembro ng House, katulad ni Joel Chuay, napakaingay. Alam mo, ang napapansin ko rito, kasi nga, kung sino-sino na lang minsan ang miyembro ng House, mga kontratista, mga funny-looking, na wala namang alam sa batas, nawawala na yung interparliamentary courtesy. There is such a thing. There is also such a thing as unparliamentary language. Yung salita po, kasi ano bang tawag sa both houses of Congress, meaning the House of Representatives and the House of the Senate? August Chamber. Ano yung August Chamber? Hindi yung Agosto na buwan, ano? Oo. Hindi na yung Augusto Lambert dun sa Cavite City. Ano po yun? Ang ibig sabihin ng August, dignified, decent. Kaya, may mga salita na bawal ilagay sa records ng either ng Senado o ng Kamara. Mga masasamang salita. Okay. Ini-expansion from the records. Okay. Kasi dapat dignified, Okay. disente, marangal ang pananalita kahit nagdidebate sila. Hindi pwedeng Isama lahat. Hindi pwedeng sabihin yung mga ginagawa ni na Dan Fernandez, ni na Abante, ni na Paduano, yung mga sinungaling ka, meron nagmumura katulad ni Jinggoy. Hindi po dapat yun. Hindi ko lang alam kung bakit walang nagmo-motion to expunge from the records yung ganun lengguwahe for being unparliamentary. May term na ganun. Kasi nga, kung sino-sino na lang minsan ang inilalagay sa, lalo na sa Kamara. Di ba? Ang nagsabi nga puro mga kontratista. Puro iniisip lamang yung sarili nilang pakinabang, kapakanan nila, kontrata nila, kita nila. Walang alam sa parliamentarism. Walang alam sa Robert's Rules of Order. Wala. Yung mga kasinungaling ka, yung mga mura, tinatanggal po yan at binabalaan yung miyembro na yon. Huwag kang gagamit ng unparliamentary language. Ngayon wala na. Meron ding parliamentary courtesy, interparliamentary courtesy. Kortesiya paggalang ng Senado sa Kamara and vice versa. Dati po, kahit anong gawin ng Senado, hindi nag-agree ang House and vice versa. Sinasabi nila sa maayos na paraan. Parang, I'm sorry, not for the record. Hindi, for the record, maayos yung pananalita. We do not agree with you. Ngayon, kung ano-anong sinasabi. Di ba? Opo. Kung ano-anong sinasabi. Hindi nila alam Kaya sinasabi nga ni Senate President Escudero, galangin nyo yung desisyon sapagkat yan ay nasa poder ng impeachment court. Natatawa nga ako Di ba? Forthwith si Risa. Gusto nyo i-constitute ang impeachment court. Hindi kayo makahintay ng 11. Di ba? Ng June 11. Gusto nyo June 9. 2 araw na lang naman. Kinonstitute
Pinagsumpa kayo. Pag kinonstitute na ang impeachment court, kasi di ba sinasabi, hindi pa constituted ang impeachment court, hindi pwedeng mag-motion to dismiss. Kasi wala pang korte. The court cannot act yet. Ayun. It has not yet been constituted. Kinonstitute o di nagkaroon ng impeachment court. When you constitute the impeachment court under the Constitution at nagsumpa na, nanumpa na yung mga senator judges, functioning na yung court. Ang unang-unang role ng kahit na anong korte, MTC, RTC, CA, SC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, tignan, eto bang kasong inihain sa amin ay may jurisdiction kami, meaning the power to hear and decide a case. Okay. Halimbawa, ejectment case. Ang original jurisdiction yan ay sa Metropolitan Trial Court. Pag nag-file ka ng ejectment sa Regional Trial Court, ibabasura yan. Kasi walang jurisdiction. The RTC, the jurisdiction of the respective courts are vested by law. Ayun. Hindi exempt dyan ang impeachment court. Anong jurisdiction ng impeachment court? Articles of impeachment ng presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, Opo. chairman and commissioners ng COMELEC ng COA. Okay, yan. Yan ang among the public officials subject to impeachment. Isa lang ang jurisdiction ng impeachment court. Impeachment. Kaya nga impeachment court. Opo. Okay. Halimbawa, ikaw ay nagsampa ng tax case sa Court of Appeals. Ibabasura yan. Sasabihin sa iyo, doon ka sa Court of Tax Appeals. Ayun. Ngayon, kahit may jurisdiction ng korte, halimbawa, ejectment case. Final mo sa MTC. Ejectment yung pagpapaalis sa bahay. Opo. Inupahan, etc. O may squatter. Titignan ng court. Kasi ang complaint ay may requirements under the rules of court. Yan ba ay may verification? Opo. Ibig sabihin, sinusumpaan mo ba na lahat ng nasasaad dito ay totoo? Na naaayon sa ating rules of court? Opo. Nanumpa ka ba? Meron bang anti-forum shopping certificate? May mga ganun eh. May pirma ba ng abogado? Yan. Pag wala yan, ire-reject din yan ng korte. Ganun Ibabalik pala. sa'yo, uy, kulang. I-dismiss yan. Pwede mong i-file ulit. I-refile. Ayusin mo yung kulang. Napakasimple ng analogy eh. Ganon din ang impeachment court. May final articles of impeachment. Opo. Tinignan nila, uy, kulang. Nagba-violate yata to ng 1-year rule. Yung 1-year rule ng impeachment. Opo. No impeachment can be filed more Within a than year. once a year. Opo. Kung ito ay lumalabag doon sa 1-year rule, hindi pwedeng dinggin ng impeachment court. Ayun. Wala siyang jurisdiction kasi prohibited yung impeachment na yon. Ayun. Kaya ibinalik nila para i-certify na ito ay hindi nagba-violate. Certified under oath para kung mali yung sertifikasyon ng House, yung nag-certify na ito ay hindi lumalabag sa 1-year ban ay mananagot. Okay. Safeguard yan eh. Safeguard yan para hindi ko kasi pwedeng basta tanggapin. Yan ang hindi naiintindihan ni Jan Arcilla. Anak ibang mga taong galit na galit. Kaya pala. Hindi basta-basta mo i-impeach at lilitisin ang presidente, even the president, ang Opo. vice-presidente, Opo. ang mga justices ng Supreme Court. Unang-una ang presidente at vice-presidente, halal yan ng buong bayan. Yes. Bakit mo basta-basta tatanggalin? May mga safeguards yan. Pwede mong tanggalin pero sundin mo yung mga safeguards. Procedures. Oo. Number 2, since papasok na in a few days, ilan na lang? 13 ngayon, 17 days ba? Tama ba ako? 17, 18 days. Yes. Tapos na ang termino 30 nitong na. mga nakaupo na mga nasa house, lalo na yung ibang prosecutors, baka meron ng expired doon. Apo. Yung iba naman prosecutors, katulad ni dating Senador De Lima, ay hindi pa nakakaupo. O, di ba? Okay, pagpasok ng 20th Congress, kasi nakalagay sa ating saligang batas, pag
tawid ng next Congress from 19th to 20th, all proceedings are terminated. All! Oh. All! Including yung impeachment. O kahit na file na. Ay, di- Alamin sa bagong Kongreso, sa bagong Kamara, eto ba ay gusto nyong ituloy? Hindi mo pwedeng itanong yan ngayon. Okay. Matatanong mo lang yan pag umupo na yung bagong... Yung susunod. Kasi naiba na yung tao. Constitution. Hindi yung Constitution ng Pilipinas. Constitution. Yung bumubuo sa Bumubuo. Kamara. Ayun. Tinitignan lamang ng Senado na hindi sila mukhang kengkoy na nililitis nila, palpak pala. Hindi pala sumunod sa 1-year ban. Maghihiring sila, yung next Congress pala, ayaw na. Ayun. Gusto lang nilang masiguro, maganda po yun. Advantage sa kanila yun, di ba? Oo, para walang question. Tsaka kesa magsayang Otherwise, ng oras. kung i-questionin yan, di baliwala. Nakakahiya. Sinunod lang, nagulat nga po ako na, alam nyo, 18 ang na-realize na tama itong i-remand. Kaya nga. Tama po yung pag-remand. Mga Remand. kasama, huwag kayong mema nang hindi nyo naintindihan. So, Sa bagay, okay lang naman. Okay lang naman magmema ka kasi lahat naman malayang magmukhang Salita. gago Oh. sa ilalim ng isang republikang demokratiko. So, ibig sabihin, 5 lang ang hindi nakakaalam? Di ba Ewan yun? ko, hindi ko alam. Ibig Parang sabihin, lilima. yung may mga nagko-komento na mali, ano daw, mag-e-EDSA daw. Di mag-EDSA kayo, sige nga, hindi nga kayo makabuo ng 200 doon sa EDSA Shrine. Mas marami pang pulis kesa sa inyo, Di mag-EDSA kayo, sige, go ahead. Ano bang problema sa amin? Kung kaya nyo ba, gawin nyo. So, ibig sabihin, nangyari ngayon, Mag-EDSA fair kayo. and just lang. Asa ka, Kenkoy, i-EDSA mo? Anong i-EDSA mo? Tatanggalin mo yung Senado? Ang EDSA, tinatanggal yung executive. I-EDSA, anong i-EDSA nyo? Di mag-EDSA kayo, sige, go ahead. Kahit mag-EDSA kayo, hindi pa rin mababago yung konstitusyon, hindi pa rin mag-iiba yung powers ng impeachment court. Pero kung gusto nyo, trip nyo, sige, Go. harangin nyo. Ngayon nyo harangin Friday the 13th para masagasaan kayo. Okay, at sa notang yan mga kasama ay...